Ito na ang third day ng aming Cordillera Adventure Tour Level 1. Laking pasalamatan lang kami na nagpakita ng si Haring Araw. At sure ako na matatapos namin ang tour na ito ng kampante, walang masyadong aberya, at masaya naming mararating ang aming finish line. Yun, good morning guys. So ito ang ating day 3 at hopefully final day ng aming Cordillera Adventure Tour Level 1 at nandito kami ngayon sa Pension House. Ano nga bang ano ito? Basta Sagada Cave. Ito yung Sagada Cave Pension House. Dito kami tumira ngayon for the night. And magiging take off natin for today at meron na lang tayong dalawa o tatlo kasama na yung Baguio doon na checkpoints para matapos namin ang buong adventure tour na ito. Sa ngayon maganda naman na yung panahon at hopefully wala na magiging balakid sa aming rides ngayon para matapos namin today. Alright, go! Yun guys, ito bababain lang namin yung entrance ng Sagada Cave. At ito yung madadaanan nyo dito. Dahil basa, medyo delikado, medyo madulas. So, dahan-dahan lang. Ayun, napakaganda. So ito, nasa bandang entrance na tayo, no? At sa tuktok nitong kuwebang to may mga malalagong mga pine trees. Tapos may mga tanim pasal dito. Napakadami. Nakita niyo yung mga yan. Ayun, may mga plastic bottles. So nare-reuse yung mga plastic bottles dito bilang pantanda na meron silang mga tanim na puno. Ayan o. So itong Sagada Cave ay tinatawag ding Sumaging Cave. Ayan o. So ito daw ang the biggest cave in Sagada with estimated na lalim daw na parang 40-story building. Ayan. At sinasabi rin dito na yung mga rock formations daw dito na pwedeng ihalin tulad sa mga hayop at marami pa daw iba. Dito pa lang sa entrance napaka lawak. Ayan o. So ito while in Sagada, take nothing but pictures. Ayan. Leave nothing but footprints. At yung mga basura natin ay wag na tayong magdala dito, wag na nating itapon dito. At kung meron man ay ilabas nyo na dito sa kuwebang to, no? Wag nyo na kayong mag-iwan dito. Right. So malalim pa pala to. Mula doon sa taas, malalim pa siya mula doon sa taas. Meron pang pababa dito. Pero sabi nga yung ano doon, napagtanungan nating lokal doon sa tindahan, pwede lang daw tayo hanggang dito sa entrance.
Kasi kung papasok daw ay may bayad na. So hindi ko pa natatanong kung magkano yung entrance fee dito. And I think kailangan din natin yata ng guide dito kung sakali kung lalakbay tayo sa loob ng Sumaging Cave. So yun, hindi na kami makakatuloy kasi hindi kulang na rin kami sa time para matapos namin yung kung magkakaroon pa kami ng mga side trips. Baka mabiting kami sa oras ngayong araw kasi kukunin na lang namin yung pinakang mga last checkpoints until today. So wala rin naman ng bagyo, nakalabas na. So I think matatapos naman namin yun ng maaga-aga. Kasi uwi pa kami ng Manila from Baguio, medyo 5 to 6 hours pa rin yun. Ito rin pala yung challenge. Dahil pababa yung cave, pagbalik mo, paakyat na. Na-exercise sila, morning exercise dito sa Sagada Cave. Or Sumaging Cave. Pagod. So dito rin pala paglabas nyo ng Sumaging Cave, kung nagutom kayo bigla, may mga restaurant dito sa harap. Ayan, so meron dito nga Sumaging restaurant. So serve silang breakfast, lunch, dinner, snacks and drinks. So wag nagutom kayo, nauhaw kayo, may mga restaurant dito sa harap ng Sumaging Cave paglabas nyo. So lang yan, tawid lang. Talagang harap na harap ng Sumaging Cave yung mga kainan dito. Napagod daw, pagkakat. So yun guys, tuloy na kami. Pang-anim na checkpoint ka to. Papuntang Besang Falls Natural Park. Diyan yan sa Ilocos. Medyo malayo siguro mga 2 oras yun. Lalo ngayon hindi naman tuyo yung daan. Mabuti na lang talaga ay nandito na si Haring Araw. O kahit papaano medyo matutuyo yung ating dadaan. Di pa man kami nakakalayo dito sa Cervantes Road, dito sa may Tagudin. Ito na't bumalaga sa amin ang napakalaking landslide na dulot siguro ito ng bagyong Pipito. So ito na rin ang unang obstacle na aming nadaanan mula sa Sagada. Hindi lang halata sa camera pero medyo matarik ang daan na ito. Samahan mo pa ng putik na dulot na rin ng ulan. Pero syempre dahil naka-ADB tayo, maning-mani lang yan sa amin. Grabe ang daan yun. Papapak mo na ang putik. Okay na pala. Buti na lang Tito Bes, hindi ka nagpreno. At ito, tuloy na ulit kami sa aming biyahe. So dito na nagsisimula yung medyo delikadong mga daan na dinadaanan namin patungong Besang Pass. So kitang-kita nyo naman sa kabilang gilid, nandyan na napakalalim na bangin dahil dito tayo dumadaan sa kabundukan. Hindi lang naman yun ang padalikado sa mga daanang ito. Kitang-kita nyo rin naman na kabi-kabilang may mga bato, putik at tubig sa dinaraanan namin. Madami at iba't ibang mga falls na ang aming mga nakita bago pa man namin marating ang Besang Pass checkpoint. So, may mga falls. Ang mas nakaka-enjoy lang dito ay talagang nasa tabi lang siya ng daan at talagang may enjoy mo
ang paglagaslas at pagbaba ng tubig mula sa itaas. Uy, ito pala maganda eh. Ito pa ang isang napakagandang falls na matatagpuan dito sa B2 Bridge. Saan ako kaya? Uy, ang binibidyo mo ko. Dito na tayo sa Cervantes, Ilocos Sur. Actually, leaving Cervantes yata ito. Pero dito pa rin tayo sa dito tayo sa Besang Pass. Nakapagpa-picture na tayo at nakapag-fill up na tayo ng ating passport para sa ating mga Odo update mula nung umalis tayo ng Sagada. So yun pala guys, diretso na tayo ng Baluarte mula dito sa Besang Pass. Habang in-enjoy natin itong scenery dito, napakaganda talaga. Although medyo nakakaba kasi bangin-bangin talaga yun. Ayun o, haba pa yung dadaanan natin. Kita mo ba yun? Dito mo sa camera, napakaganda oh. Ayun guys, napakaganda. So yun, doon pa tayo dadaan guys. Tapos meron pang holes doon along the way. Kaya napakaganda ito. Yung dadaan natin pababa. Yun naman. Dito pa tayo sa bandang taas pa ng kabundukan. At grabe, ang dami holes. So dito pa lang, isa, dalawa. Tapos may mga nadaan na pa kayong maliliit na holes along the way. Grabe yung grabe yung scenery dito. Ay, napakaganda. Ayun. Kasama ko sa mukhang nag-enjoy din sa pag-picture niya dahil sa ganda naman ng scenery dito. So guys, narating na natin ang Ilocos Sur Art sa wakas, diba? Ayun. So grabe, actually ilang beses ako nakarating sa Ilocos pero hindi ko pa hindi ako nakatigil dito sa arko ng Ilocos Sur. So ngayon nakapag-selfie na tayo sa wakas. At tutuloy tayo sa ating aming huling dalawang checkpoint. Ang una ay sa Baluarte. Ang last na ay balik na sa Ritz Legarda Hotel sa Baguio. Di rin nagtagal ay narating na namin ang Luna, La Union. So ngayon kami ay approaching Baluarte Watchtower na kung saan ito ang aming ikapitong checkpoint para sa aming Cordillera Adventure Tour Level 1. Kung baga, ito ang last photo ops checkpoint namin bago kami bumalik ng Ritz Legarda sa Baguio para matapos namin ang buong tour na ito. Baluarte na! Tararara! Woo!
Wait lang, dito Besha, tamaan ako. Tawag ito, eh? Di, ano mo, kanan mo. Ano? Oo. Sige. 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 Ayun guys, nandito na kami sa Baluarte. Siguro din ako magbablog ng mahaba dito kasi na-vlog na natin to. So ilagay ko na sa screen yung ating dating vlog. Ilagay na natin sa screen dito. Tayo na nga. Actually last checkpoint na to bago sa pagbabalik namin sa Ritz Hotel para matapos na natin yung buong Cordillera Adventure Tour Level 1. Nandito na tayo sa Baluarte, La Union. Baluarte, Luna, La Union. Habang nasa daan tayo padiretso na ng Baguio ay meron tayong nadaanan ng mga bagong tropa dito na nanghingi na rin ng ating mga stickers. So syempre dahil marami pa tayong stickers ay binigyan natin sila. And after nun, medyo nagutom na rin kami kaya naghanap kami ng makakainan at ito nga nakita namin itong isang kainan dito along the way na hindi rin nalalayo kung saan na binigyan natin ng mga stickers yung ating mga bagong tropa. So sabi nila madam na may-ari nung kainan nito ay bagong lipat lang daw sila sa pwestong ito. At dito nyo lang matatagpuan ang kanilang bagong pwesto dito sa Bawang Baguio Road, dito sa Bawang La Union. At ito ang mga listahan ng kanilang mga in-offer sa kanilang karinderya. So pili na lang kayo. Yan, tapos na. Tapos na kami. Yeah. So, level 1 kahit may bagyo. Level 2 na sunod. Level 2 na. Tapos na. Ito, meron na kayong plaki. Oh. Hey. Akala mo. Basic. Basic. Oh. Basic. Akala mo level 5 tinapos eh. Basic yung 5,000 maubos. Ubus. So, ito yung mga nakukuha namin kapag naging finisher nitong Cordillera Adventure Tour. So, meron tayong t-shirt. I think per level to, no? Per level. Oo, per level. Finisher. Meron tayong laki. At meron siyempre sticker. Nila, yan. So, yun yung mga makukuha natin. Saka siyempre, yung experience sa adventure nito. Adventure tour na to. Wow, lambot ah. Walang pagod ko na walang pagod ko.